Ito si Rick. Ayaw ni Rick mag-video ngayon. Pero pinindot mo muli ang video niya. Kaya wala na siyang makita. Sa loob ng 30 araw, nakapiring ang kanyang mga mata ng makakapal na itim na salamin na walang makita. Kailangan itong suotin ni Rick sa lahat ng oras, pati sa gabi. Bulag na siyang namumuhay ngayon. Sa unang minuto, nakatayo lang si Rick at hindi makahanap ng direksyon. Humakbang siya at agad nadapa sa upuan. Takot siya sa paligid. Dahan-daang gumagapang si Rick sa dingding. Gusto niyang malaman kung nasaan siya. Ang pamilyar na apartment ay naging ibang lugar. Ang mga kamay ni Rick ang naging mata niya at lahat ay sa pakiramdam na lang. Sinubukan ni Rick magbuhos ng tubig sa baso pero natapon sa sahig. Umupo siya para kumain pero sumable ang kutsara kaya kalat ang pagkain. Nahirapan din siyang hanapin ang kanyang sipilyo. Mas mahirap pumili ng toothpaste. Muntik siyang magsipilyo ng shoe polish. Ang pagtulog ay kakaiba dahil hindi niya alam kung gabi o araw. Hindi niya nararamdaman ang umaga dahil wala pa ring ilaw. Sa ikalawang araw, mas kaunti na ang bangga ni Rick ngunit paminsan-minsan ay nadadapa pa rin siya. Hinihipo niya ang dingding at binibilang ang hakbang para hindi maligo. Iba na ang dinig ni Rick sa patak ng tubig, kaluskos ng muebles at maging sa sarili niyang hininga. Bahagyang mas naging matalas ang pandinig niya. Naririnig niya ang mga tunog na dati ay hindi niya napapansin. Ang utak ay naghahanap ng bagong paraan upang malaman kung nasaan siya. Ito ang neuroplasticity, kakayahan ng utak na magbago sa bagong kondisyon. Ipinapakita ng pag-aaral sa mga bulag, ang visual cortex ay ginagamit na sa ibang pandama. Ngayon, para bang nakakakita, si Rick gamit ang mata, tainga, at imahinasyon. Nakikinig siya sa ref. Sa tunog, natukoy niya ang kusina. Minemorya niya ang ayos ng mga gamit. Kaya mas maingat na siyang kumilos. Sa ikatlong araw, sinubukan ni Rick lumabas. Ito ang una niyang tunay na takot. Ang earphone na may voice navigation ay gumabay sa kanya. Ngunit bawat hakbang ay parang pagtalon sa di kilala. Nararamdaman ni Rick ang hangin. Naamoy niya ang mga puno. Naririnig din niya ang gulong ng mga sasakyan. Maging ang init ng araw ay mahalagang pahiwatig na. Sinasabi nito kung saan ang timog. Mabagal si Rick maglakad pero sigurado. Hindi na siya nagpapanik. Umuwi siya at pakiramdam niya ay mas pagod siya kaysa dati. Sobra ang pagod ng utak niya. Sa ika-4 na araw, halos hindi na nagkakamali si Rick sa apartment. Siya mismo ang nagluluto ng pasta. Maingat, matagal, at walang paso. Natututo siyang gumabay sa ingay. Tulad ng patak ng gripo o tunog ng router. O ang kislap ng bombilya. Mas mahusay na nakikilala ni Rick ang mga tekstura ng silid. Ito ay sa pakiramdam, tunog, o temperatura. Sumusubok din siyang mag-ehersisyo. Lumalakad sa bahay nang hindi humahawak sa pader. O bumubuo ng mini-constructor sa pagdama. Sa simula, hindi niya magawa. Ngunit pagkaraan ng 2 linggo, nasosolusyonan na niya ang simpleng palaisipan. Sa ika-20 araw, hindi na nadadapa, nagkakamali o nagpapanik si Rick. Ayaw na niyang habarin ang salamin. Sanay na siya sa pakiramdam at sa mataas niyang konsentrasyon. Ngayon, sa pandinig pa lang, alam na niya kung nasaan ang isang tao sa silid. Sa amoy pa lang, alam niya ang kinain ng kausap sa almusal. Si Rick ay bumagal pero mas naging tumpak. Bawat galaw niya ay may kahulugan na. Sa ika-29 na araw, sinabi nilang tatanggalin na bukas ang itim na salamin. Natatakot si Rick muling magbukas ng mata. Lubha itong kapanapanabik at hindi pangkaraniwan. Ika-30 araw na, tinanggal na ang salamin. Tumama ang ilaw sa mata. Masidhing sumingkit si Rick. Lahat ay masyadong mabilis at maliwanag. Nakakakita na ulit si Rick. Pero ngayon alam na niya, ang paningin ay hindi ang pinakamahalaga. Ang mahalaga ay mag-isip at makaramdam. Kung gusto mo ring makakita ng higit pa sa larawan, pindutin ang subscribe button. Huwag kumurap ng 20 segundo.